Pindot kaya mong stiting? Frame na? Dumiting na yung order nating feeds mga kabagis. Magandang hapon, welcome back to my channel, your kabagis again. And for today's video mga kabagis, i-explain ko sa inyo kung ano yung ating process, yung pag-switch ng feeds, paano tayo mag-transition, para natin i-make sure na hindi mabigla yung tiyan ng ating mga alaga. And by the way, nag-order na tayo ng feeds, pakita natin mga kabagis, no? Yung dumating na feeds natin. And if this is your first time here in my channel, make sure mga kabagis, i-subscribe mo na yan. Click the notification bell also para updated tayo every time na may upload tayo kagaya nito. And dito na po yung ating order na feeds. Pindot kaya mong stiting? Frame na? Dumiting na yung order nating feeds mga kabagis. Hindi tayo maubusan. Wait sa. So kung nakita ninyo, mayroon tayong Bimig. Yung Bimig booster, yun para sa IR natin. Tapos itong Ultra Hog Grower, then may expert doon yung i-mix natin. At saka yung gestating naman para sa dumalaga. Bali unom ni kasako ba? Darabas. Ito. Guys, no, ipakita ko sa iyo yung sample paano ako magpakain ng batang dahon ng alatondan yung hindi pa nakabuka. Ito yun sila, oh. Yan, mas maganda sana mas maganda kung malaki-laki dyan, pero wala na tayong ibang makuha. So yan na lang, pakita ko sa inyo. Yan, putulin natin yan mga kabagis, no. Yan lang kasimple. Yan. Maliit lang. May isa pa doon. Kunin natin yung isa doon. Ang paggawa nito minsan i-alternate natin kasi mamamatay din yung dahon ng yung ano natin eh. So ano tayo nito? Hindi yung irreversible nila kukunin natin, mamamatay kasi yan. So yun, no. So ito kabagis, oh. Ito yung dahon. Magpakain ako nito kasi may dalawang hindi masyadong matigas yung kanilang dumi. Pakainin natin. Yan. I-slice muna natin. At saka mag-update ako, no. Nasa 1 month and ano na to, 1 week yung gulang ng ating mga baboy. Yan, pakain ko na. 1 month and 1 week na sila. Malalaki na talaga mga kabagis. Baboy na sila. Pinapakain ko na ngayon. So 1 month and 1 week. Mag 1 month and 2 weeks na to. So by this coming Saturday or Sunday, I'll be switching na from starter to
grower feeds. At i-explain ko pala sa inyo mga kabagis kung paano tayo mag-switch ng ating mga feeds. So there's like 3 days of interval in switching our feeds. So explain ko yan. So 3 days kasi in the first day, if you're going to switch to grower from starter, the sequence is that yung sequence natin dyan mga kabagis is very simple. So first day ng pag-switch, you're gonna have to have 30%. I'm talking about yung volume or yung dami, no? So the volume that you're going to put sa pag-switch ng feeds is that 30% po yung inyong bagong feeds. So we're talking about the grower feeds. And then 70% yung current na feeds na ginagamit ninyo, which is the starter feed. So yun yung first day, so 30-70. On the second day naman, magiging ano na yan sila, 50-50. So kung gaano karami yung volume, okay, kung gaano kabigat, or for example, ilang kilo sila yung ginagamit mo sa starter, the same din yung dami at kilo noong grower. So that's the second day. On the third day naman, so bale maging 30% naman yung starter, which is the current one, and then maging 70% naman yung bago, which is the grower. So that time, hindi mabigla yung tiyan ng ating mga baboy in switching feeds. So I hope nakuha ninyo again sa first day, 30% doon sa starter, 70% doon sa grower. So we're talking about the new feeds, yung stage na papakain natin, which is the grower. So on the second day, 50-50, so the same yung dami. And the third day, 30 naman yung starter, again 70% naman yung grower, which is yung bago. And then on the fourth day, then pwede na pure grower na yung ibigay ninyo kasi nga na-introduce na natin ng mabuti at hindi na mabigla yung ating mga alaga. So that's how I do switch feeds. So 3 days interval lang yan mga kabagis, and then we're good. Now as of this time, nasa starter feeds pa rin to. I'll be switching it to grower stage once mag 1 month and 2 weeks na sila. And in that case, bali we're gonna have to feed them grower feeds in 2 months. So yun yung aking target. 2 months sila mag-grower, or it could be 2.5 months depending sa ating budget mga kabagis, kung ano yung kaya natin sa pagpakain natin sa kanila. Depende lang talaga yan sa ating budget, no? So, yung mga nagtatanong, actually, ang na-observe ko kasi sa paggalaga ng baboy, mga kabagis, if you see that your piglets or your pigs are performing well, wala si performing well, maganda yung kanilang tubo, maganda yung kanilang laki, no? Parang hindi ka nabitin, hindi ka naiwanan. So, kung ganyan yung setup ng fatteners or fattening ninyo, mas maganda talaga na matagal-tagal mo siyang ibenta. Kasi, the moment na mag-reach yan ng 4 months to 5 months, tapos maganda yung tubo, maganda yung kanilang performance, there's going to be a big possibility na sa isang baboy, is katumbas ng 2 baboy yan, doon sa mabilisan lang na pagbenta ng mga fatteners. For example, mabilisan is yung 3 months exactly dispose, or 2.5 months dispose na. Now, kung ganun yung ating setup, we can afford to feed them until 4 to 5 months, and then maganda yung kanilang, maganda yung tubo, maganda yung performance ng mga baboy natin at the very beginning hanggang sa pag 4 to 5 months na sila, then there's a big possibility yan. Totoo yan mga kabagis, na parang nagbenta ka ng isa, good for 2 na yung bentahan mo. Well, I will just cite an example, no? Kasi meron tayong nabenta na noon na matagal na siya, almost 5 months siya sa atin. Pero hindi dito sa batch na to mga kabagis, almost 5 months siya naiwan, and then it so happen na kailangan ng ibenta, umabot ng 120 something yung kilo, or 100, magkano ba yun, basta mga 118 or 50 yung yung patay, yung rasyon, di ba, yung
kinunan na yun lahat ng mga bituka, yung buong karne na lang, buong baboy, karne, karkas. So, kung i-divide o kung i-multiply mo yung 100, sabihin natin 115 kilos times yung kuha nila is 180. That's more than 20,000 sa isang baboy. Imagine mo, so parang nagbenta ka na rin ng 2 baboy niyan. I hope you get what I'm trying to explain here. Kung kaya nating paabutin ng ganun ka tagal at ganun naman yung sure tayong maganda yung performance, maganda yung paglaki, tubo nila, din kaya naman natin paabutin ng ganun. So maganda talaga mga kabagis yung ganung setup, no? So I hope makagawa tayo ng ganun again, but ano natin to, i-push natin to. So, siguro yung half dito after 3.5 months, ibenta din another half. Paabutin natin ng 4 to 5 months. Kabagis, mayroon akong konting nakuhang kangkong, no? Pakain tayo para ayan, ano yan, gamot sa mga karamdaman. So yun, na-explain ko na yung yung aking pag-transition sa bagong feeds nila. And I hope nakuha natin. 3 araw lang yan and okay na. May mga pa nga dyan na hindi na mag-transition, pagka diretso na lang yung pagbigay. Pero ang sa atin naman is we just have to be extra careful. Doble ingat tayo sa ating mga ginagawa. So that's really standard, no? Yung 3 days na yan. Ang iba mga 5 days yata before nila pure nung bagong feeds na. But sa akin is 3 days lang talaga. 30-70, 50-50, and then another 30-70, and then pure na bagong feeds nila. Yan. Yan. So kumain sila ngayon ng kangkong, mga kabagis. May nagsasabi na mas maganda daw yung talbos ng kamuti kaysa kangkong. Ako naman mga 2 weeks na to kumakain sila ng kangkong dito, and then yung observe ko, ganun lang, the same lang naman yung resulta, yung kangkong at saka talbos ng kamuti. And as far as I know, mga green leafy vegetables katulad dyan, di ba? Kumakain din yan ng tao, yung kangkong. And then wala naman sigurong side effect yan sa baboy. Maganda yung pakainin natin minsan yung ating mga alaga ng mga ganyan kabagis, kasi ano din yan eh, kumbaga mababalance natin yung kanilang diet. Tingnan mo yung mga katawan, mga kabagis, at saka yung laki nila in a span of 1 month and 1 week. And hindi ko siguro hindi ko ma-achieve yung ganyang katawan kung hindi walang tulong sa mga ganyan, yung kangkong at saka talbos ng kamuti. Kasi imagine niyo
right after nilang kumain ng feeds, pakainin nyo pa ng kangkong at talagang bibilog yung mga katawan nyo. Talagang makita mo yung busog nila na ano, nabubusog sila. Kumbaga, busog na nga sila sa feeds, kumakain pa sila ng kangkong. So, nabubusog sila talaga. Mag-i-expand yung mga katawan at the time na dadami yung ano nila, kain nila. Yun naman yung target natin na dadami yung kain, bibilis yung pag-expand, paglaki ng katawan, bigat, no? Paglaki ng mga laki ng katawan at bigat ng ating mga alaga. Kumakain din siya ng ano, ng talbos ng kamote. So ito yung na AI na mga kabagis. Hindi pa natin alam kung nabuntis na ba talaga yan. Pali pang 3 weeks na to mula nung na AI siya. Napakalaking baboy, napakabigat niyan.